Tulong! Ang sakit ng tiyan ko! Parang sasabog. Tulong! Chong! Siguro hindi na doktor ang kailangan ni Bob, kundi isang albularyo. Mag-iisang po na siya pabalik-balik ng ospital eh. Pero hindi pa rin siya gumagaling. Mas lumalala pa ang kalagayan niya. Hindi na pangkaraniwang ang sakit. Baka rin kinukulam na si Bob. Ikaw, hindi ko na kaya, tay. Kayo na bumahala sa mga anak ko. Anak, huwag ka na ba magsalita ng ganyan? Gagawa kami ng paraan upang gumaling ka. Magandang araw sa inyo, Ingkong, at sa iyo mga tagapakinig. Tawagin niyo lamang ako sa pangalang Led, kasalukuyang naninirahan dito sa probinsya ng Panaya. Naging libangan ko ng pakikinig sa iyong mga kwento habang nagtitinda sa palengke. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking pinsan noong taong 1996. 30 taong gulang kami noon. Tawagin niyo na lamang siya sa pangalang Baba. Mabait, palakaibigan, at responsable siyang anak, ama at asawa sa kanyang pamilya. Alam mo, Insan, napapansin ko na parang dumadami na yung mga suki mong babae. Bumabalik sila hindi dahil sa paninda mo, kundi dahil talagang ikaw yung gusto nilang makita. Loko-loko ka talaga. Bakit? Totoo naman tinan mo. Tinan mo yung babaeng yun. Panay lingon niya dito. Kahit kagagaling lang niya rito. Di ba? Sus, baka naman may hinahanap lang yun. Ano ka ba? Kanina pa tingin ng tingin dito yan eh. Wala tayo namang may gusto sa'yo eh. Uy, may asawa na ako. At alam yun ang mga suki ko. Ay, nako, ibang klase ang tingin niya sa'yo eh. Parang ngayon lang nakakita ng pogi na nagbubuhat ng sako-sakong bigas. Uy, buti pa, ipasok na natin yung natirang sako ng bigas, ha? Maya, darating na rin yung mga supplies nating itlog. Dagdagan mo na kasi yung tauhan mo rito. Lumalaki na rin tong tindahan mo eh, para kahit pa paano makapagpahinga ka naman. Ay, yun na nga ang problema eh. Bakit? Mahirap maghanap ng taong mapagkakatiwalaan. Mabuti nga, nandito ka para tulungan ako eh. Sabagay. Teka, babalik ka pa ba ng Maynila? Sa palagay ko, hindi yun eh. Tapos na rin kasi yung kontrata namin ni tatay sa gusaling ginagawa namin doon. Dito ka na lang magtrabaho sa tindahan ko. Talaga? Kaysa kumuha pa ako ng taong hindi ko naman mapagkakatiwala. Ayos. Nang matapos namin ni tatay ang aming kontrata sa Maynila bilang karpintero, ay umuwi kami ng probinsya. At doon ako nagtrabaho sa tindahan ni Baba. Isang caregiver sa ibang bansa ang asawa niya. Napagpasyahan niyang huminto sa trabaho bilang salesman ng mga appliances at magnegosyo na lamang upang maalagaan din ang 2 nilang anak na kapwa nasa elementarya. Insan, kailan ba uwi niyan, Insan? Baka mga 2 taon pa. Namimiss na nga siya ng mga bata eh. Mga bata lang ba? Siyempre, namimiss ko rin siya. Ayoko nga sana siyang payagan na magtrabaho sa ibang bansa, kaso mapilit eh. Sayang daw ang oportunidad. Kapag nakapag-ipon na kami, hihinto na rin siya para samahan akong asikasuhin tong negosyo namin. Tama. Palalaguin lang namin tong tindahan at mag-iipon para sa kinabukasan ng mga bata. Sa bagay, mahirap talagang buhay ngayon, Insan eh, no? Mabuti nga yung asawa mo. May pangarap eh. Uy, sinabi mo pa. Ikaw, kailan mo ba balak mag-asawa? Ako? Ha? 1 taon na lang, lampas ka na sa kalendaryo. Ay, nako, Insan. Ewan ko ba? Parang wala pa nagkakagusto sa akin eh. Paano ba naman? Ikaw ang type nila. Uy, ang sabihin mo, pihikang ka lang talaga. Hindi naman kasi ako kasing pogi mo. Aminin mo natin yun. Ikaw naman, kahit na hindi pumoporma, kitang-kita na ang kapugian. Di ba? Di ka tulad ko. Kahit na mag-ayos pa ako, wala pa rin nagkaka-interest. Palibasa, magpaula ng kapugian. Ayun! Sinalo mo lahat. Isa si Bob sa may pinakamagandang mukha sa aming magpipinsan. Kaya kahit na may asawa na siya, ay marami pa rin kababaihan na nagkakagusto sa kanya.
Madalas harap-harapan pang nagpapakita ng motibo. Ngunit patay mali siya lamang siya sa mga babaeng nangaakit sa kanya. Pasensya ka na kung tinanghali ako, Insan ha. Hmm. Iniwan ko pa kasi yung mga bata kay nanay eh. May lagnat kasi si Bunso eh. Ano ka ba? Ayos lang. Huwag ka mag-alala, hindi pa naman ganun karami mga customer natin. Teka, siya nga pala, Bob. May nagbigay dito ng pagkain, oh. Kanino galing yan? Sa suki mong si Wanda ba yun? Yung magandang babae na halos araw-araw na lang bumibili rito ng itlog. Ako, kainin mo na lang yan, Insan. Busog pa ako eh. Tsaka may pinadalang ulam at kanin dito si nanay. Sus. Takot ka lang gayumahin eh. O hindi, busog pa talaga ako. Minsan ang dami nito. Paano ko mauubos lahat to? Uy, ibigay mo na lang sa katabi nating tindero. Sige. Ikaw bahala. Teka, ayaw mo ba talagang kainin to? Sayang oh. Sarap pa naman itong bibingin ko. Ni minsan ay hindi kinain ni Bob ang mga pagkain na ibinibigay sa kanya ng mga babaeng customer niya. Kaya kami ng mga kakilala kong tindero ang umuubos noon. Insan, pagsabihan mo na lang si Wanda na huwag na siyang mag-abala sa pagbibigay ng pagkain dito. Eh, nakakahiya na sa kanya eh. Nako, insan, sinabihan ko na siya nung nakaraang araw pa. Pero ang sabi niya, ayos lang naman daw dahil araw-araw naman siya nagluluto. Parang patay na patay sa'yo yun, ano? Alam ba niya na may asawa at anak ka na, insan? Oo naman. At hindi lang si Wanda nagbibigay rito ng pagkain, ha? Alam mo ba, insan? Oh. Kahapon, pati si Lulu. Yung matabang babae. Oh, Teka, ayan na naman siya, oh. Magandang araw sa inyo. Ha? Bob, oh. may dala pala akong suman para sa'yo. Ha? Mainit-init pa to dahil kakahango lang. Ay, naku, Lulu, hindi mo naman kailangang mag-abala pa eh. Naku, wala yun. Ayoko kasi nagugutom kay. Katatapos lang din kasi namin kumain eh. Ay, naku, ano ba yan, oh? Ay, pawis na pawis ka na, oh. Teka. Ay, kawawa ka naman. Wala ang asawa mo rito para alagaan ka. Ha? Halika nga rito, Naku. pupunasan ko yung likod mo. Ay, hindi. Wag na. Ay, kaya ko na to. Napaatras si Baba dahil nagpupumilit ang babae na punasan ang kanyang pawis. Nagkatinginan pa kami ng pinsan ko dahil nagpupumilit ang babae na makalapit sa kanya. Kaya't pasimple kong inayos ang sako ng bigas sa harapan nito. Uy! Ano ba? Parang harang ka naman eh. Naku, pasensya ka na, ha? Natumba kasi tong sako. Tsaka, ako na magpupunas ng pawis ang pinsan ko, ha? Marami rin kaming bimpo rito, akala mo ikaw lang. Nakakainis ka naman, oh. Sige na, Lulu, akin na yan suman mo. Ay, maraming salamat dito, ha? Marami kasi kaming gagawin, eh. Sige na. Inirapan pa ako ng babae bago siya umalis. Ilang sandali pa'y nagsidatingin ng mga customer at naroon sa nag-uumpo ang mamimili si Wanda. Pangiti-ngiti pa ito habang inaabot sa kanya ni Bob ang binili nitong bigas. Malagkit pa ang tingin nito bago umalis. Ay, nako, grabe, insan. Hindi ka na talaga tinatantanan ng mga babae. Ang kukulit nila. Kung papansinin mo sila, maiirita ka talaga. Gusto pa nga nilang makipagkwentuhan at parang ayaw pang magsialis eh. Oo nga. Tapos partida. Pawisan ka pa yan, ha? Paano na kaya kung maporma pa yung suot mo? Pilit na umiiwas si Bob sa mga babaeng lumalapit sa kanya. Nahahalata rin ng mga ito na ang pagkain na ibinibigay nila ay hindi man lamang tinitikman ni Baba. Kaya't muling kinausap ni Lulu si Bob tungkol doon. Insan, napapansin ko, ilang araw na hindi ko nakikita bumibili rito yung suki mong si Wanda. Loko ka, lagot ka, baka nagtatampo yun sa'yo. Ano? Bakit naman siya magtatampo sa akin? Tatampo, binastit mo kasi. Uy, Gustong gusto ka pa naman nun. Nakakapanibago lang kasi wala na nagbibigay sa'yo ngayon ng pagkain eh. Pati na yung anong pangalan nun, yung makuleta si Lulu. kinausap ko kasi sila tungkol dyan. Ha? Talaga? Nakakahiya na kasing halos araw-araw na sila nagbibigay ng pagkain sa akin eh. Imbis na iuwi na lang nila yun sa pamilya nila. Grabe talaga yung tama nila sa'yo, no? Akalain mo yun, sila pa yung nanliligaw. Tumaba na nga ako sa pagkain na binibigay nila eh. Pero paano nga kaya kung may
Gayon mo yun, minsan. Wala naman siguro. Hmm? Kasi dapat ngayon, patay na patay ka na sa kanila. Hindi lamang si Nalulu at Wanda ang alam kong nahuhumaling sa pinsan ko, Ingkong, kundi marami pang iba. Araw ng Martes. Hindi kami nakapagbukas ng tindahan dahil sumama ang pakiramdam ko. Si Bob naman ay may pinuntahan sa bayan. Nang bumuti ang pakiramdam ko, naisipan kong pumunta sa bahay nila upang ipaalam sa kanya na maaari na ako magtrabaho kinabukasan. Sa daan, napansin ko may kausap siyang babae. Hindi ako nagkakamali na yun ang dati niyang kasintahan na si Eding. Hiwalay sa asawa at walang anak. Naaninaw kong seryoso ang mukha ni Bob na nakikipag-usap sa babae. Si Eding naman ay tila ba'y naluluha habang nagsasalita. Nang mapansin ako ni Bob, ay dali-dali siyang naglakad papalapit sa akin at iniwan si Eding sa gitna ng daan. O, insan, bakit parang seryoso yata yung pinag-uusapan yung dalawa? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya. Kalain mo yun, gusto niya makipagbalikan sa akin? Ngayon pa talaga na may asawa at mga anak na ako? Matapos kanyang iwan nun, bigla na lang siya naglaho na parang bula. Bakit? Nasaan na ba yung lalaking ipinagpalit niya sa'yo dati? Hiwalay na raw sila. Oh, Hindi ko na tinanong kung bakit. Dahil ayokong humaba pa yung usapan namin. At wala naman kaming dapat pag-usapan pa di ba? tama. May kanya-kanya na kami mga buhay. Siguro insan, nagsisisi na siya nang iniwanan kanya noon. Dahil pinagpalit nga niya sa matandang mayaman. Tsaka, babalik lang siya na parang bang wala nangyari. Oo nga. Oo, teka. Oh, Saan ka ba pupunta? sa bahay niyo sana. Umalis si Eding sa lugar namin na hindi napapayag si Bob sa kagustuhan nito. Ang buong akala nito'y hiwalay din ang pinsan ko sa asawa, kaya gusto nitong makipagbalikan. Makalipas ang 1 linggo, habang abala kami sa pag-aasikaso sa mga customer, ay bigla na lamang nahilo si Baba. Namumutla siya at bigla na lamang bumagsak ang katawan niya. Kaya't maging ang mga mamimili niya taranta. Pinahiga ko si Bob sa folding bed. Kung ano-anong langis at liniment ang pinahid namin sa katawan niya upang bumalik ang kanyang malaya. Ilang sandali nagising siya, ngunit sumuko siya ng purong tubig. Ay, naku, Bob. Sinabi ko sa'yo, huwag kang magpapagutom eh. Ayan, tuloy nahilo ka. Teka. Pwede ba, Lulu? Lumayo ka muna. Kailangan niya ang makalanghap na sariwang hangin ha? Siguro nalipasan siya ng gutom, ano? Sandali ako kuha ko ng pagkain. Teka, okay lang. Nakapag-agahan naman kami kanina. Tsaka, imposibleng nalipasan siya ng gutom, ha? Oo, ayos na ako. Huwag niyo na akong alalahanin, ha? Okay na, okay. Teka, insan, may masakit pa ba sa'yo? Ano, gusto mo, dalhin ka namin sa ospital? Hindi na. Wala naman. Kanina Sigurado ka? parang sinampal lang ako ng malamig na hangin. Bob, gusto mo ipagtimpla kita ng kape? Para mainitan yung tiyan mo. Ay naku, hindi na. Sige na, gusto ko na lang munang magpahinga. Unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Baba nang makasinghot ng liniment at nang malagyan ko ang sentido at tiyan niya. Akala ko'y simpleng pagkahilo lamang yon. Ngunit yun pala ang simula ng kanyang paghihirap. Sa bawat araw na lumilipas, napapansin kong tumatamlay si Baba. Kaya't sinabihan ko siya na magpahinga na lamang sa bahay nila kung masama ang kanyang pakiramdam. Ako na ang bahala sa tindahan bukas, insan. Magpakonsulta ka na kaya sa doktor. Para naman kahit papano maresetahan ka na ng tamang gamot. Sige, bukas. Magpapasama ako kay Kuya Edril. May pinuntahan lang siya sa bukid Sa ngayon, wala akong nararamdamang sakit sa tiyan ko. Buti naman. Pero minsan, alam mo yung kumikirot bigla Minsan naman parang kinakabag ako. Sige, basta, insan. Magpahinga ka na muna rito. Ihatid ko na lang sa'yo mamayang gabi yung benta natin sa tindahan, ha? Sige. Uy, Hmm. pasensya ka na, Led, ha? Inako mo na lahat ng trabaho dito sa tindahan. Wala yun. Dadagdagan ko na lang ang sahod mo. Insan, wag na. Gamitin mo na lang yung pera sa pagpapagamot mo. Sa susunod lang kita sisingilin sa overtime ko kapag magaling ka na.
Nag-aalala ako sa kalagayan ng pinsan ko. Nawala ng sigla ang nooy maamo niyang mga mata. Ang masayahing muka ay bigla na lamang napalitan ng pangamba at ikinukubling sakit. Hindi pa man ako nakakapagbukas ng tindahan ay naroon na si Lulu na nag-aabang sa amin. May bit-bit na kakanin na nakabukod sa plastik. Oh, ang aga mo naman yata. Ay, ibibigay ko lang tong kakanin para kay Bob. Bago sana ako pumunta ng pwesto ko. Baka mami magpalipas na naman ng gutom si Bob. Mahirap na, no? Baka mahilot mahimatay na naman siya ulit. Teka. Lulu ha. Teka. Hmm. Alam mo namang may asawa at anak na yung pinsan ko, di ba? Tsaka, kaya hindi mo na kailangan gawin to. Alam ko naman yun, Led. Oh. Hindi ba pwedeng makipagkaibigan sa kanya? Hmm. Humahanga lang naman ako sa kanya, no? Bahala ka. Nasaan ba siya? Bakit parang hindi mo siya kasama ngayon? Ayun, pinagpapahinga ko muna siya. Ganun ba? O siya, sige, sa'yo na lang tong kakanin. Oy, basta sabihin mo sa kanya, magpagaling siya. Napabuntong hininga na lamang ako, Ingkong, habang tinatanaw ang papalayong si Lulu. Hindi naman siya nang iistorbo. Ngunit gusto lamang niyang bigyan ng pagkain ng pinsan ko na ako naman ang kumakain. Matapos magpakonsulta si Bob sa doktora, binigyan lamang siya ng bitamina at gamot sa kabaga. Sapagkat wala namang nakitang sakit niya, ayon na rin sa resulta ng lab test. Insala na. Kumusta na pakiramdam mo? Ganun pa rin eh. Ha? Kailangan ko lang daw magpahinga at dalasan ng pagkain ng prutas at gulay. Pero parang bigat ng tiyan ko sa tuwing kumakain ako eh. Dahan-dahanin mo lang kasi yung pagkain. Baka kasi hindi ka natutunawan eh. At teka, siya nga pala, insan. Pinadalang ka ni Lulu ng pagkain dito, pero hindi ka naman pwedeng kumain ng malagkit eh. Sa'yo na yan. Ha? Kumusta nga pala yung tindahan? Ayun. Marami pa rin mamimili. Ito na yung kita natin, oh. Nakalista naman dyan sa notebook ang lahat ng mga binili ng mga customer natin. At tsaka nandyan na rin yung resibo. Ikaw naman. May tiwala ako sa'yo, insan. Ito 300. Dagdag mo sa panggastos nyo ni Chang. Tingnan mo to. Ikaw talaga, oh. May sakit ka na nga eh. Ako pa yung inaalala mo dyan. Sige na. Tanggapin mo na. Sure ka, ha? Ang laki na nga nang naitulong mo sa akin eh. Unti-unting pumayat ang katawan ng pinsan ko, Ingkong. Ngunit ang tiyan naman niya'y hindi lumiliit. Kaya't sa loob ng 2 linggo, mula nang sumama ang kanyang pakiramdam, ay pabalik-balik na siya sa ospital. Napapadalas na rin ang pagsusuka niya ng tubig. Ngunit negative pa rin ang resulta ng laboratory test niya at hindi malinaw kung ano ba talaga ang sakit niya. Doon na kami kinutuban na maaaring kinulam siya dahil sa tuwing sasapit ang hapon ay lumalaki ang tiyan niya na animoy buntis. Kaya't naghanap kami ng albularyo. Sinamahan ko si Kuya Edril sa lola ng kaibigan niya. Dinala namin ang pinagbihisang damit ni Baba dahil hindi na nito kayang bumiyahe ng malayo. Nakilala namin si Lola Rayraya. Siya ang pinakamatandang residente na naninirahan sa tuktok ng bundok. Sa edad na 98 ay malinaw pa ang kanyang mga mata at kumpleto pa ang kanyang mga ngipin. Yun nga lamang ay kuba na siya. Kinilabutan ako, Ingkong, nang iniabot ko sa kanya ang pinagbihisang damit ni Baba. Dinasalan niya ang damit habang nakapikit at pinaikot-ikot sa apoy sa nakasinding kandila. Nagulat pa ako nang imulat niya ang kanyang mga mata. Namumula yun at mabalasik. Isang babae ang nagpapahirap sa pinsan mo. Sapagkat gusto nitong makuha ang pinsan mo. Ngunit dahil sa tinanggihan siya ng lalaki, kaya't nagalit siya. At gusto na lamang niya itong patayin kaysa mapunta sa iba. Maging kayong malapit sa lalaking ito ay mag-iingat. Dahil maaari din kayong mapahamak
sa kalupitan ng babaeng ito. Kinulam niya ang pinsan mo sa pamamagitan ng pagsagawa ng ritual sa dagat. Isang gamit ng biktima na nakasilid sa garapon na palutang-lutang sa tubig. Kaya't sa tuwing tumataas ang tubig dagat, ay lumulabo ang tiyan ng pinsan niya. Totoo nga talaga ang kulam. Pero Lola, paano po gagaling si Bob? Ikinalulungkot kong sabihin, hindi ko na malulunasan ang sakit niya. Dahil natapos na ng mangkukulam ang ritual. Kaya't bilang na din ang oras ng pinsan niya. Lola, baka naman magawan pa natin ng paraan. Pakiusap po, tulungan niyo naman ho kami oh. Hindi ordinaryong tao ang kumulang sa pinsan mo, iho. Kundi isang manggagaway na nagmula pa sa malakas na uri ng mangkukulam. Ngunit, kaya kong mailigtas ang buhay ninyo dahil nararamdaman kong maging kayong malalapit sa kanya ay bibigyan ng sakit ng mangkukulam. Bibigyan ko kayo ng pangontra. Pinayuhan kami ni Lola ng mga dapat naming gawin at binigyan niya rin kami ng kontra kulama. Sa tuwing maliligo raw kami, ay lalagyan namin ng asin ng tubig. Bawat sulok ng bahay ay kailangang lagyan ng baso na may asin at dahon ng laurela upang hindi kami tabla ng kulama. Matapos naming puntahan ang matandang albularyo, ay umuwi na kami ng bahay. Malayo pa lamang kami ni Kuya Edril ay nadidinig na namin ang iyak ni Chang at ng mga bata. Nadat na namin si Chong Dodoy na humahangos na kinarga si Bob papasok ng tricycle. Sa pagkakataong yun ay hindi ako makapaniwala na tila 9 na buwang buntis si Bob. Halina kayo! Dalhin na natin si Bob sa ospital! Biglang lumaki ang tiyan niya ng ganito! Tama nga si Lola! Tinulam nga si Bob! Saan ba kayo nanggaling? Sa albularyo po! Tay, wag na kayong mag-abala pa. Nararamdaman ko na lapit na akong mamatay. Hindi anak, kailangan ka naming dalhin uli sa ospital. Baka kailangan mo nang maoperahan. Tay, pabalik-balik na tayo doon. Pero wala pa rin nangyayari. Maging ako ingkong ay naiyak na rin habang tinitignan ang paghihirap ni Baba. Ilang beses na siyang pabalik-balik ng ospitala. Ngunit tanging tubig lamang ang nakikita sa kanyang tiyan. Pinapainom lamang siya ng gamot upang maiihi niya ang tubig. Lilit ang kanyang tiyan, subalit ilang araw lamang ay lumalaki na namang muli. Ngunit sa mga oras na yon ay iba na. Hinang-hina na si Baba at halos wala ng boses. Mapadoktor at albularyo ay pinuntahan na namin upang gumaling lamang siya. Chong, Kuya Edril, ako na po magmamaneho. Alalayan niyo lang po si Bob. Ito yung langis na ibinigay ni Lola. Ipahin niyo sa tiyan niya. Baka kahit paano mabawasan yung nararamdaman niyang sakit. Ano bang kasalanan ng anak ko? Bakit nangyayari ito sa kanya? Ang sakit! Hindi ko na kaya, aray! Saan? Tay, kuya, kayo na pong bahala sa mga anak ko. Pakisabi sa asawa ko, mahal ko sila. Ipapaggamot ka namin. Pakikiusap mo kung mga doktor na surikan nila ng mabuti. Upang malaman na natin kung ano ba talaga ang sakit mo. Ay! Aray! Ang sakit! Napahawak si Bob sa kanyang tiyana
at halos habol-habol ang kanyang paghinga. Ilang sandali sumuka siya ng tubig na may kasamang dugo. Bigla siyang nawala ng malay dahil sa matinding sakit. Umiiyak na ako ng sandaling yun habang nagmamaneho. Minsan, malapit na tayo sa ospital! Huwag kong susuko, pakiusap! Anak, kumising ka! Gising! Chong! Chong! Tumitibok pa ba yung pulso niya? Oo, pero humihina na. Mas lalo kong binilisan ang pagmamaneho ng tricycle. Ngunit sa pintuan pa lamang kami ng ospital ay tumigil na ang paghinga ni Baba. Pumasok kami ng ospital. Napansin ko ang pamumula ni Kuya Edril dahil pigilang galit at lungkot ito. Ilang sandali bigla na lamang natumba si Kuya at muntik pang mabago ang ulo nito sa semento. Mabuti na lamang ay maagap siyang sinalo ni Chododoy sapagkat naninikip ang dibdib nito at nahihirapan ng huminga. Led, ang Kuya Edril mo, inatake yata sa puso! Oo! Sandali po! Tatawagin ko yung doktor! Bilisan po, iho! Opo! Nasa labas kami ng silid kung saan dinala si Baba dahil naghihintay kami na mailipat siya sa morgue. Pagdating ng dalawang nurse at doktor, ay agad nilang dinala sa emergency room si Kuya Edril. Niyakap po si Chong dahil umiiyak na siya ng oras na yon sapagkat nangangalib na rin ang buhay ng panganay niyang anak. Bakit sunod-sunod na kinukuha ang mga anak ko? Hindi naman kami masamang tao. Lumalabang kami ng patas. Pero bakit ang mga anak kong pinaparusahan ng ganito? Dahil sa mga taong sakim, Chong, kinulam si Bob kaya siya namatay. May ibinigay na pangontrakulam ang albularyo sa amin ni Kuya Ed. Dahil maging tayo raw, Chong, maaaring pahirapan ng taong nagpakulam kay Bob. Malaman ko lamang kung sino siya. Hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Ilang araw akong hindi nakapagbukas ng tindahan dahil akong nag-asikaso hanggang sa maiburol si Baba. Salitan din kami ng mga kapatid ko upang samahan si Chong sa pagbabantay kay Kuya Edril sa ospital. Habang nakaburol si Bob sa kanilang bahay, ay nasa ospital naman si Kuya. Ngunit makalipas ang 1 linggo, ay nakalabas din siya ng ospital. Oh, Iyo, magpahinga ka naman. Ilang araw ko nang walang sapat na tulog tapos magbubukas ka pa ngayon ng tindahan. Ayos lang po. Kailangan ko po kasing ipaubos sa mga itlog Sayang naman kung mabubulok lang yung mga yon. Marami-rami pa kasi. Pero maaga rin po akong uuwi mamaya, Chong. Basta magpahinga ka rin, iho. Opo. Baka ikaw naman na magkasakit. Di po, Chong. Sige po, salamat. Pwede naman akong matulog dun Teka, Sige, iho. alis na ako. Sandali lang. Bakit po? Kilala mo ba yung babaeng nasa labas? Ha? Kanina pa kasi umiiyak hindi ko pinapapasok sa bahay, baka ako siya yung nagpakulam sa pinsan mo Ha? Iyak lang iyak dahil gusto niyang makita si Bob. Si Lulu po yan, Chong. Ha? Isa sa suki namin sa tindahan na halos araw-araw binibigyan niya kami ng pagkain. Ha? Opo. Siya siguro nagpakulam sa pinsan mo. Ha? Sandali lang. Kukunin ko lamang yung itak ko. Teka, Chong, wag! Ha? Wag ho! Kahit ganyan ang itsura niya, mabait po yan si Lulu. Pakiramdam ko, hindi naman po siya yung nagpakulam kay Bob. Dahil nang sumama ang pakiramdam ni Bob, Chong, nag-alala talaga siya. Sandali lang po ako na po yung kakausap sa kanya. Sige na. Gusto ko lang makita si Bob kahit sa huling sandali niya. Pakiusap, papasukin niyo ko. Sige po. Kilala ko po siya. Hayaan niyo po siyang pumasok dito. Led, salamat at nandyan ka. Ang tagal kong walang balita sa inyo.
Tapos maririnig ko na lang na patay na si Bob. Lolo, umayos ka nga. Baka mapagkamalang ka pang kabit ng pinsang ko eh. Nakakahiya. Mahal ko siya eh. Parang matatawa ako sa reaksyon ni Luluing ko nga. Kahit na hindi siya madalas pinapansin ni Baba, ay gano'n na lamang ang pagmamahal niya sa aking pinsan. Halika na, Lolo. Umalis na tayo. Pupunta rin ako ng palengke. Mamaya na. Gusto ko pang makasama si Bob. Lolo, kahit anong iyak mo, hindi na siya babangon. Napagkamalang ka pa nga ni Chong na mangkukulam sa ayos mong yan eh. Bakit pa kasi haba-haba ng suot mong belo? Tapos kulay itim pa. Bakit ba? Ha? Nagluluksa ako eh. Magkasama kaming umalis ni Lulu patungong palengke. Hanggang sa makasalubong namin si Eding sa daan. Dahil bumalik ito ng baryo nang mabalitaan ito na pumanaw si Baba. Siya ang pinaghihinalaan kong nagpakulam kay Baba. Ngunit sa pagkakataong yun pasimple kong tinignan ng maliit na bote na may lamang langis. Ayon kay Lola, kung may lilitaw na maliit na usok sa loob ng bote, ibig sabihin siyang nagpakulam. Ngunit nang tignan ko'y malinaw yun. Ibig sabihin, hindi siya nagpakulam kay Bob. Pero kung hindi siya, sino? Uy. Ha? Anong binubulong-bulong mo riyan? Wala. Halika na, Lolo. Kailangan na natin magbadali. Dahil, tingnan mo, 9:00 na. Kailangan ko pang paubos yung mga itlog bago pa masira yung mga yun. O sige, sasamahan na kita sa pagtitinda. Hindi na muna ako nagluto ng kakanin. Dahil sobra akong nalungkot sa pagkamatay ni Bob. Ano ba talagang sakit niya? Sabi, komplikasyon. Kaya yun, biglaan. Hindi na namin sinabi sa mga taong nagtatanong kung ano ba talaga ang ikinamatay ni Baba. 3:00 pa lamang ay sinarado ko na ang tindahan. Hindi ako mapakali. Kaya't bumalik ako sa bahay nila Lora Rayray na albularyo. Napag-alaman ko rin na ang taong naging sanhi ng kamatayan ni Baba ay ang dahilan din kung bakit inatake sa puso si Kuya Edrila. Kinulam din ito si Kuya sapagkat ito ang nakaisip na dumulog sa albularyo. Mag-iingat kayo, iho. Dahil hindi pa siya tapos. Maging ang asawa ng pinsan mo gusto niyang pahirapan. Ha? Pero Lola, ano naman ang kasalanan ni Ann sa kanya? Ang asawa niya ang dahilan. Ha? Kung bakit tinanggihan ng pinsan mo ang babaeng nagkagusto sa kanya. Hala? Kahit sabihin pa nating wala siyang kasalanan. Ngunit, sa pusong sakim at nilamo ng poot, lahat ay kaya nitong gawin upang pahirapan ang tao na kanyang nanaisin. Lola, may nakuha kong kaunting tubig na naisukan noon ni Bob. Isinilid ko po sa maliit na sisidlan. Katulad po nung sinabi nyo. Mabuti. Maaari nating gamitin ito sa pagbabalik ng kulam sa kanya. Ngunit, kailangan mong magpakatatag, iho. Dahil sa oras na panghinaan ka ng loob, sa iyo babalik ang sumpa na ipinataw mo sa taong ito. Dahil ikaw ang may kagustuhan na parusahan siya. Buo na ho ang desisyon ko, Lola. Marami pa sa amin na masasaktan niya kung hahayaan ko na lang siya. Kumuha si Lola ng isang palanggana ng tubig at 2 dakot ng asina. Hinalo-halo niya yun habang umuusal ng mga kataga. May hinalo rin siyang itim na langis na mabaho ang amoy. Panghuli, ipinatak niya raw ng tubig na isinuka ni Baba. Maya-maya'y inilipat niya yon sa garapona. Naglagay siya ng ilang piraso ng karayom bago sinarado ang takip
at inalog-alog yun. Ayan. Itapon mo ito sa dagat sa araw ng Martes. At itong ibibigay ko sa'yo, wag na wag mong iwawala. Dahil pangontra ito sa sumbalik ng kulam. Bumalik ka na lang dito sa susunod na Biyernes. Opo, Lola. Tinago ko ng mabuti ang malit na ugat ng kahoy na nakalagay sa pulang tela. Dumating si Ann 2 araw bago ang libing ni Baba. Sinabi ko sa kanya ang lahat at itinago niya ang bagay na ipinabibigay ng albularyo sa kanya. Makalipas ang 2 linggo na may libing si Baba, gumulantang sa aming lugar ang nangyari sa kababaryo naming si Bunny. Teka, Chong. Bakit parang ang dami naman yatang tao sa bahay ni Bunny? Patay na siya, iho. Ha? Alam mo bang lumobo din ang tiyan niya katulad ng nangyari kay Bob? Pinagkaibahan lamang nila. Nagkaroon siya ng mga sugat sa buo niyang katawan. Hala. Nalaman kong bigla ng pagkakasakit niya. Dahil malakas pa nga siya nung dumalo sa libing ni Bob. Oo nga po. Marahil nakinulam din siya. Kinulam o bumalik sa kanya ang kulam? Ano yun, iho? Ha? Hindi kasi kita narinig . Wala ho, Chong. Nasa sekundarya kami noon nang lumipat sina Bunny at ang kanyang ina sa baryo. Alam kong nagkagusto siya noon kay Baba. Ngunit nang magpakasal ang pinsan ko'y tumigil na rin siya sa pagpapapansin. Bagamat hindi ko sukot akalain na gano'n na lamang ang galit niya kay Baba dahil ni minsan ay hindi siya nito nagustuhan. Bumalik ako sa bahay ng albularyo. Doon sinabi niya sa akin na namatay na ang kumulam sa aking pinsan. Napagtanto ko kung sinong pumatay kay Baba dahil bumalik sa kanya ang sumpa ng kulam na dulot ng pag-ibig na tinanggihan. Wakas. Tulong! Ang sakit ng tiyan ko! Kasi pasok ka na wala pa naman senyas . Excited ka ba? Kala ko lilipad ka na. Maganda signos Si Super Girl, kala ko lilipad. Ano ka ba? Doon ka na nga muna. Baka fake na naman Babi na lang, babi na. Grabe. Talagang talentin tong mga siyang mo. Kasi may mukhang dilaw. Sabog ka ba? Dahil pangontra ito sa sumbalik ng kulam. Punyeta ka. Sabog ka ba?